Actually, attorney, no, prior to the lockdown, we were already preparing because there were mga scenario building. We had to be active and not reactive only. So, if it happens, then everything is in place. If it doesn't happen, then we were prepared. Ganun po ang line of thinking nung time na yun. Unang guidelines sa amin, pag-meeting kami lahat, sinabihan niya agad kami, yung magagara ay his term was that yung magagara ninyong sasakyan, iparada na muna ninyo yan, itabi ninyo yan. Ang gusto kong gamitin ninyo lahat, pick up. Para sa galon, pagka may mga tao sa kalsada na stranded dahil sa baha. That was his term in 2016. Damay may mga tao dahil sa baha, maisasakay ninyo. Ang sigalo sa United States, United States laban sa Israel at sa Iran. Lalo na po eto kung bakit nandito tong ating pong chairman. Kasi kailangan pag-usapan natin yung mga energy security dahil mahalaga po yan. Tama po? Siyempre, yung kahandaan natin sa krisis at mga patakarang pangdepensa ng bansa sa ilalim po ng pamumuno ng ating pong FPRRD o Rodrigo Duterte or nakaraang administrasyon. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ito at masasalukot po sa ating po moderator, Attorney Yvette, then pasa natin kay Sir Rob. Okay, Attorney Yvette? Alright. Start na tayo? Yes, let's start. Alright. Tara na po sa kapihan, mga kababayan. Tara na po. Okay. Ito po ay karaniwang tanong para sa ating mga panelists ngayong umaga. Sa uumpisahan ho ni Secretary, former DOE Secretary Alfonso Cusi, later on ho si Yusek Evangelista for the Department of Agriculture, and later on si Sir Rob Rances as a member of the civilian population dahil yung kanyang pananaw sa mga nangyayari ngayon. Ang unang ating tutuunan po ay ang pamana ng Administrasyong Duterte sa pagharap sa mga krisis. Ito po ang ating katanungan. Ang Administrasyong Duterte ay hinarap ang iba't ibang krisis. Nandiyan ho yung pagsabog ng Bulkang Taal, yung Marawi crisis, at yung pandemya ng COVID-19. Secretary po si DA, Secretary Evangelista, sa pagbabalik tanaw. Ano po para po sa inyo ang pangunahing katangian ng estilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte sa pamamahala ng krisis? Seth? Unahin natin, syempre. Ladies first. Ladies Oh, first. sige, yeah, because of women's month. Yeah. Okay. Okay. Beauty first. Thank you very much to the two beautiful women here in the panel as well. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, good morning. It's nice to see you again. And Sir Rob, good morning po sa inyong lahat. I think, looking back, one of the things that I really took notice of was the decisiveness, the urgency to come up with measures, not only looking at existing programs of the Department of Agriculture, but also coming up with new programs that will address the crisis. I was with the Department of Agriculture when we had the lockdown, natuloy yung COVID-19. And yung movement po ng pagkain was very important, bringing it from the production area to the consumers. And President Duterte, my secretary then was Secretary William Dar. So we were briefed that we had to come up with programs that can be implemented right away. There was no time to waste because we cannot allow people to go hungry. We cannot allow prices to surge because we are facing a crisis. So ganun po, mabilis ang ating mga desisyon, mabilis ang galaw at ang implementation. The guidance was there to make sure that we were working within the parameters also of the mandate of the department. Yusek, relative po
kasi when you say mabilis, no, agaran. Nagkaroon po tayo ng lockdown, if I'm not mistaken, March 15, 2020. Prior to the lockdown or after the lockdown, yung naging mandato po sa inyo to act with dispatch? Actually, attorney, no, prior to the lockdown, we were already preparing because there were mga scenario building. We had to be active and not reactive only. So, if it happens, then everything is in place. If it doesn't happen, then we were prepared. Ganun po ang line of thinking nung time na yon. So, weeks, I think even a month before, no, meron na mga steps were being taken to make sure that faced with the worst scenario, the department would be ready to respond to the needs. Because again, what we were saying at that time was food security is national security. We cannot allow any Filipino to go hungry. And Kapeni, sa iyong katabi naman po. Yes, of course. Sorry po. Uulitin ko na lang po muli para makalatag ng maayos po ang ating pong mga panelists, guests. Pwede mo sa yeah? Sir, ulitin ko ang Administrasyong Duterte ay hinarap ang iba't ibang krisis at mula po sa pagsabog ng Bulkang Taal at krisis sa Marawi hanggang sa pandemya ng COVID-19. Kung babalik-balikan natin, nakita natin kung gaano kalupit yung pandemyang nagdaan. At lahat po tayo ay naapektuhan, hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. At sa pagbabalik tanaw, ano po para sa inyo ang pangunahing katangian, estilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte sa pamamahala ng krisis? Secretary Arcusi. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig. Kung pag-uusapan lang po natin yung nakaraan, Pangulong Duterte, well, he is a true leader. More than a manager, he is a leader. And he has shown it the way we carry our work. Alam niyo kung mag-intento lang, ang usapang ito, sinasabihan ako, actually, hindi tayo sa crisis, no? Pero pag-uusapan dapat yung mga trabaho na nangyari nakaraan noong panahon ni Pangulong Duterte. Natatandaan ko noon na pagsimula pa lang namin, when we were gathered and I was asked to lead the DOE together with all other secretaries. We were preparing nag-prepare pa kami noon, I think end of May. Sinabi niya, unang guidelines sa amin, pag-briefing kami lahat, sinabihan niya agad kami, yung magagara, his term was that, yung magagara ninyong sasakyan, iparada na muna ninyo yan, itabi ninyo yan. Ang gusto kong gamitin ninyo lahat, pick up, para sa ganon, pagka may mga tao sa kalsada na stranded dahil sa baha. That was his term. In 2016, damay may mga tao dahil sa baha, magsasakay ninyo, mga kapilis kayo. Ganon, ang design na sa atin. Tapos ang kanya sa atin, sa amin noon is that basta sundin ninyo ang batas at walang corruption. Magkakasundo tayo. Ganun lang ang binili niya sa atin. Ngayon, sa pamumuno niya, what kind of a leader he was during that period, he's a very proactive, hands-on. Alam niyo, darating pa lang yung bagyo, sinasalubong na yun ang mga sekretaryo. Tatandaan ba ninyo yun? Bagyo pa lang, nakarating pa naman, yung announcement pa lang, forecast pa lang, i-assign na niya kami. O ikaw, Tugabe, sa Cagayan, ikaw dito, Benyo, ikaw, Kusi, dyan. Ganon ang naging po namin. Kakarating pa lang ang bagyo, sinasalubong na namin. Napakaraming krisis na dumaan during the time of President Duterte. Nandiyan yung COVID, pinakamalupit. No? Dahil talagang pinaiksi ang termino ng ating dating Pangulo sa pagtatrabaho dahil sa COVID. Maraming issue.
paano mo tutugunan ang mga sitwasyon noon dahil sa COVID. Aside sa pagputok ng bulkan, aside yung binomba yung Aramco sa Saudi Arabia, that also caused fuel disruption supply. Yung mga ganon, no? And marami talagang problema. Pagpasok pa lang niya, inilatag na niya ang programa. Ano ba ang magiging programa niya pag siya nahanag na Pangulo? Sinabi niya, droga, pati pinili niya ng 6 months. He failed. He did not finish it in 6 months. But he made to continue this fight against drugs, corruption, terrorism, criminality, no? Tapos pag-address sa ekonomiya, yung pinangako niya, tinupad niya lahat. No? Kaya lang masakit dun pagdating dun sa pagsugpo sa droga, lahat halos pumapalakpak ng tao the way he was fighting drugs. Talagang napakahirap ng panahon na yun sa droga ng Pilipinas. Sabi nga natin, talagang we're being run by drug lords, lahat na yun. No? Hinarap niya yun. Ngayon ang nakakaawa, crucified pa, pinagkanulo natin. Ngayon nandun siya sa daig. Hinaharap niya. Hinaharap niya yung problemang pinugunan niya. He made the Philippines safer. Kaya mahal siya ng mga OFW dahil yung sinasabi, yung mga biktima ng mga pamilya, nabawasan niya. Natatandaan pa ninyo na pagkadali before the presidency of Duterte, may snatchers, mandurukot, hold-uppers, hindi kayo makalakad sa streets. Sino ang biktima? Yung mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino. Ano nangyari during the term of the President Duterte then? Nakakapaglakad na, nakakapag-cellphone, may mga kwinta sa mga tao, wala nang snatchers, wala nang nabawasan ng mga durukot. And there's something that I remember na ginawa niya, hindi ko malimutan. Nung may problema tayo dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, yung mga parking, yung lahat halos ng streets, ginagawa natin parking. No? Dahil pagka tumaas ka, sarado dahil naging basketball court. Parada dito, parking doon. Anong ginawa niya? Tinawag niya lahat, barangay captains. He wanted the streets to be clear in 30 days. Sino panalo? Ang bayan. Yun ang ganun ang pagiging leader. Pasensya na kayo kung medyo sabi nga kung kinikwento ko yung pamumulo na nyo paano kami nagtrabaho. Ngayon, pupuntahan ko ang issue ng energy. I was appointed as an energy secretary. Okay? Marami kaming crisis na hinarap. Ano ba ang problema ng Pilipinas? Ang problema ng Pilipinas is masyado tayong umaasa sa imports. Import ng crudo, import ng coal. Kaya lahat pag gumalaw, taas ng presyo ng kuryente. Ngayon nagkaroon ng gera, ano ang hinaharap natin? Hinaharap natin pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo, ekonomiya natin ang apektado. Sino ang apektado? Mga ordinaryong Pilipino. Mula sa mga riders, fishermen, mga drivers, yung mga transport, lahat yan, tatamaan tayo. Ang ekonomiya natin, lahat shipping, logistics, masakit pag-uusapan yan. And mabuti na lang, sinabi pa po ni Pangulong BBM na meron tayong 60 days supply. Sana po may inventaryo talaga kung nandyan yung 60 days supply dahil kung panahon ko po, ang inventaryo po is 30 days. So kung nag-increase na po yun, magandang balita yun, magandang pananaw yun. No? Pero siyempre po, aside from presyo ng pagtaas, ang problema po natin dito is really yung pagdating ng supply, energy supply. So, what we need for our energy security is our reliability, our sustainability, and our affordability. Yan ang pinaharap ng problema ngayon. At sana nga, sabi natin, pagkataas ng presyo, hindi na bali mataas ang presyo, basta may supply. So, ano ang ginawa namin during the time of
President Duterte, gumawa po tayo ng programa na ito po napaka-importante. Dahil kung 30 days lang ang supply natin, or 60 days supply, or 45 days supply, then what after? Kailangan po natin ang ating mga fuel para to power the hospitals, our mga centers, yung mga security, armed forces, and other things. Marami po, ano? So, ang mangyayari po dito is that pag nawalan tayo dyan, kawawa tayo. So, ano pong ginawa natin during the time of President Duterte? Yung really i-develop yung indigenous supply. Ano ba ang ibig sabihin ng indigenous supply? Yung local po sa atin. Hydro, geothermal, wind, and ito pong solar. Po. Pero siyempre, hindi ganun kasimple yun. Maraming bagay na tayong pagtukanan dyan. And what was important that I can remember is that when we develop a program, yung Strategic Petroleum Reserve, we wanted the government to come up with a reserve that it can be used and tapped during crisis like this for subsidy and to ensure economic continuity. Kaya lang po, hindi natapos yung Strategic Petroleum Reserve. Kasi po, ang energy po, para sa kalaman ng lahat, nasa kamay lahat po yan ng private sector. Nasa negosyante na po yan. I would have wanted that part of it be really under the hand of the government. Why? Because it is an essential matter, that affects the life of everybody. That's why sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon po kami ng under executive, sabi lang po yun, issue the circular, hindi pa po yung legislative. Nagawa po kami ng, as a policy to come up with a strategic petroleum reserve. And I assigned that dati po sa PNOC. Kaya lang po,